Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga kapatid sa pananampalataya. Tayo pinagtipon-tipon ni Allah subhanahu wa ta'ala ngayong pagkakataon na ito na hinihiling natin kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ibilang niya sa ating mga mabubuting gawa. At nawa ay tanggapin niya ang ating mga pagsusumikap, ating mga pagdarasal, ating pag-aayuno at lahat ng ibadat. Allahumma amin. Alhamdulillah, mga ginigilaw na kapatid na mga kasapi o nag-aaral sa Messengers of Peace Academy, mashallah. So, ngayong gabi sa oras ng Pilipinas, ay tatalakay natin ang mga Ashhurul Hurum o ang mga sagrado at banal na buwan sa Islam. Tunay na ang Islam, kagaya ng ibang mga pananampalataya, ay mayroon itong kaugnayan sa panahon o kalendaryo, sabihin natin, na dito nila inakibat ang kanilang mga gawain, ang kanilang mga selebrasyon, ang kanilang mga kasiyahan, mga pagsamba. Tulad ng ibang mga merong Persian calendars, merong mga Chinese lunar calendar, yung tinatawag na Gregorian calendar, at yung Hijri calendar nating mga Muslim. Subalit ang mga buwan na naroroon sa ating kalendaryo ay si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagtukoy na ito ay 12 buwan. At nilinaw ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang kanilang mga pangalan, ang kanilang mga katangian. At ito ay bago pa man formal na dumating ang mensahe ng Islam sa sugo sallallahu alaihi wasallam, ay ito ay inobserve na o ginagamit na sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Arab fil Jahiliyyah sa panahon ng kamangmangan. At ang mga buwan na ito ay may mga pangalan na tinatawag inshallah ta'ala. At dito natin makikita, hindi naman lahat ng 12 buwan ay banal at sagrado. Bagkus meron lamang ilan dito na yung kanyang sanctity ay dapat na ino-observe ng panahon pa ng Jahiliyyah at lalo ngayong panahon ng ganap na panahon ng Islam. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, inna iddatash shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha 4 hurum. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Sa Surah At-Taubah na ating binasa ay sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na ang bilang ng mga buwan para kay Allah subhanahu wa ta'ala ay 12 buwan sang-ayon sa aklat ni Allah sa araw na kung saan nilikha ang kalangitan at kalupaan, at dito sa 12 ito, ang 4 ay pawang mga sagrado o banal. At ito ang tuwid na pananampalataya, tuwid na relihiyon. Kaya huwag ninyong
apihin o gumawa ng kasamaan laban sa inyong mga sarili at makipagtunggali sa mga nagtatambal kay Allah. Lahat sila, kagaya ng silang lahat ay nakikipagtunggali sa inyo at alamin na si Allah ay kapiling ng mga may takot sa Kanya. So, maliwanag doon na 12 buwan. At ang 12 buwan na ito ay ang mga sumusunod. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Thani o Rabiul Akhir, Jumada al-Ula, Jumada al-Ukhra, Rajab o Sha'ban, Ramadan, Shawwal, Dhul Qa'da, Dhul Hijjah. Okay? So, yun ang 12 buwan ng Islamikong kalendaryo. At ang tinatawag na Hijri calendar. At ang Hijri calendar talaga ay pinatupad sa panahon ni Khalifa Amir al-Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pero noon pa man, itong mga, gaya na banggit natin kanina, na ang mga buwan na ito ay kilala na at ginagamit na ng mga naunang mga Arabs. Ngayon, paliwanag natin na maikli yung kahulugan ng mga buwan na ito. Dahil alam natin, din sa pangkaraniwang ginagamit natin, halimbawa January, sa Diyos ng Greek goddess na Janus, February festival, March, Mars, ang may relation sa astronomy, sa Greek and Roman mythology. So dito, yung ating mga pangalan ng buwan, ay meron din silang katawagan kung bakit yun ang tinatawag natin sa kanila. Bagamat kailangan natin maintindihan muna sa simula na ang mga pangalan na ito ay maaaring ito ay pinangalan nila sa natatanging panahon. Pero hindi lahat ng pangalan ay yun talaga ang kanyang katangian ng buwan na kung saan o panahon na kung saan ito ay tatama. Masalan, yung Ramadan. Unahin natin yung Ramadan, mabiyayang buwan. Kinuha sa salitang Ramada o Ramda na ibig sabihin ay Shiddatul Har o matinding init. Bagamat ang Ramadan ay hindi laging tag-init. Yun, naramdaman natin nakaraan itong kalilipas na Ramadan na itanggapin mula sa atin Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga ibadat nung nakaraang Ramadan ay talagang tag-init. Ganon din yung Ramadan na sinundan ito. Ganon din na halos yung mga naunang Ramadan ay may init. Pero way back ilang mga years, kagaya ng yumakap ako sa Islam, ay medyo malamig yung panahon ng Ramadan pag-aayuno nun. Tag-ulan, ganyan. Okay? So, ito ay pinangalanan nila, maaari Allah Ta'ala alam, nung time na pinangalanan nila ay yun na yung kalagayan ng panahon. Ayan. Ang ilan sa kanilang naman. Una ay ang Muharram. So, galing sa salitang tahrim o hurma na nangangulugan ng kabanalan, sanctity, forbidden. Ayun. So, doon, ang buwan na ito ay talagang banal, sanctified, ganon din na forbidden, pinagbabawal yung pagpatay sa panahon na ito. At yun ay isa sa mga hukom ng mga Ashurul Hurum o mga sagradong buwan na ating tinatalakay. Sabihin wala, void, null. Kung yung salitang sifr sa Arabic, zero, ay yun din yung meaning ng safar. Okay? Ibig sabihin nito na ang mga tahanan ng mga Arabs that time ay walang laman. Sifr, safar. Kasi sila ay naglakbay, nakikipagdigma sila kasi katatapos lang nung Muharram na isang sagradong buwan. O kaya naman ay sila nakikipagdigma sa ibang mga lugar at halos walang matira doon sa mga gamit ng kanilang mga kalaban. Na yung mga bahay nila ay naubos yung parang sifr, walang natira, void.
Kaya pangalan ng buwan na yun ay Safar. Rabiul Awwal, sunod noon, ay ito ang Rabi, nangangahulugan ng spring. O, unang tagsibol. Bagamat hindi lahat ng tagsibol ay papatak sa panahon ng Rabiul Awwal. Rabiul Thani na siyang kasunod nito, o Rabiul Akhir, na ikalawang tagsibol. Yun, ikalawa lang yun. Kasunod niya. Jumada al-Ula. Jumada na nangangahulugan ng matigas na lupain. Maring sa tindi ng sikat ng araw, o kaya ay tindi ng lamig. O kaya jamad, yung matigas. O kaya ay nagyelo ang tubig, kaya naging jamad. Okay, Jumadal Ula, unang panahon na ito, at Jumadal Ukhra o Akhir, na pangalawang Jumada. Okay? Pagtigas ng lupa, maring sa init o lamig. Rajab, na nangangahulugan ng sanktuaryo o banal, sagrado. Okay, so makikita natin alin kaya dito yung mga sagradong buwan. May idea na tayo. Sha'ban, ito naman ay nangangahulugan ng pagkalat. Yung mga kabilang Arab o yung mga Arab tribes at that time ay pagkatapos ng Rajab na kabilang sa mga sagradong buwan ay gumagala sila upang mangolekta ng makipaglaban, makipagkalakalan, manguha ng kanilang mga pangangailangan, tubig, ano paman. Kay Sha'ban. Ramadan galing sa, nabanggit natin kanina, Ramda, na matinding init. Bagamat hindi laging ang Ramadan ay mainit. Shawwal, ay ikasampu, na nangangahulugan ng pagtayo o pagtindig. Sabihin nito, yung mga buntot ng mga anak ng kamelyo, okay, sa panahon kung pinanganak sila ng Muharram halimbawa, ay tumitindig na, sabihin ay malalaki na itong mga kamelyo na ito. Dhul-Qa'da, nangangahulugan ng Qa'da kasi Qu'ud, o pag-upo, pananatili, paghaharap-harap. Kasi yun ang simula ng mga sagradong buwan pagkatapos nung isa. Sha'ban, Ramadan, Shawwal, Dhul-Qa'da. Sabihin na simula ulit silang mag-observe ng mga sagradong buwan o ng Ashurul Hurum. Dhul-Hijjah. So, yun ay buwan na mayroong Hajj. Dhu kasi ibig sabihin nun mayroon o sahib. Okay. At yun, Muharram ulit. Okay. So, nakita natin, ngayon ang 4 na buwan doon na sagrado ay ang Muharram, tapos ay Rajab sa pagitan ng Jumada al-Ukhra at Sha'ban, Dhul-Qa'da at Dhul-Hijjah. Okay, so 3 yung magkakasunod. Dhul-Qa'da, Dhul-Hijjah, Muharram. Okay, yung parang unang buwan, karugtong nung nakaraang taon. Dhul-Qa'da, Dhul-Hijjah, Muharram. Tapos nun ay sa gitna yung Rajab. Wala siyang kadikit na mga para yun yung pahinga naman nila sa pakipaglaban, sa pakipagkalakalan. Okay? Dahil alam natin yung mga Arabs noon talagang lawless sila. Sa panahon ng Jahiliyyah, wala silang, kahit na maliit na kambing, pagsisimulang pag-awayan ng mga pamilya ng mga tribo. Kaya sa maliit na dahilan, nagkakaroon ng dumadanak ang dugo sa pagitan nila. Kaya nga dumating ang Islam, isinaayos ang mga pamumuhay ng mga Arab. At sila ay mga magkakaaway, pero pinagbuklod sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? At ito ang mga pangalan at natalalaman din natin, natalakay natin kung alin doon ang mga Ashurul Hurum o yung mga sagradong buwan na si Allah subhanahu wa ta'ala ang pumili dito
nung paman, mga panahon pa ng bago pa hirangin ng propeta sallallahu alaihi wasallam na mga bilang isang propeta. Kaya yun ay sangayon sa hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna zaman qad istadara ka hayati yawmin khalaqas samawati wal ard." Sabi niya, tunay na ang panahon ay nagkakaroon ng pagpapanumbalik, yung cycle na tinatawag, katulad ng araw na kung saan nilikha ang kalangitan at kalupaan. As-sanatu 12 shahran minha arbaatun hurum. Ang bawat taon ay binubuo ng 12 buwan at 4 doon ang banal at sagrado. Salatatun mutataliyah, yun nga, mutataliyat. Yun yung sinabi natin kanina, mutawaliyat. Ang tatlo doon ay magkakasunod, Dulqada, Dulhijjah at Muharram, wa Rajab Mudar, alladhi bayna Jumada wa Sha'ban. At ang Rajab ng tribo ng Mudar na kung saan ay sa pagitan ng Jumada at ng Sha'ban. Yung Rajab ay bakit siya nakaakibat doon sa isang tribo ng Arab sa may bandang kalagitnaan ng Arab Peninsula, yung tinatawag na Banu Mudar, sapagkat sila yung talagang nag-observe ng sanctity ng buwan na ito, yung Rajab. Kasi hindi siya kadikit nung tatlo, Muharram, Dulqada, Dulhijjah. Talagang yung mahabang pahinga yun sa labanan eh. Kasi isa sa mga ay bawal makipaglaban, bawal pumatay sa panahon na yon. Na kahit na magkasalubong ang magkaaway na Arab at that time, dahil yun ay panahon ng sagradong buwan, ay hindi nagagalaw ng isa't isa kahit na meron sa pagitan nila na labanan. Ngayon, ang nakahiwalay doon ay at hindi napapansin ng ibang mga Arab, hindi nila kinikilala ang sanctity o pagiging sagrado ng buwan na yun, yung Rajab. Pero ibahin niyo yung mga Banu Mudar, yung mga tribe ng Mudar, sapagkat sila ay talagang ginagalang hindi sila nagtasahol o nagpapabaya sa pagiging sagrado ng buwan ng Rajab. Kaya nakaakibat sa kanila, inakibat ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, ang mga buwan na ito na banggit natin, Dulqada, Dulhijjah, Muharram, Rajab, ay pawang bukod sa sila ay mga sagradong buwan na hindi basta-basta katulad ng imong buwan, mayroong mga ahkam na nararapat na i-observe. Lalo na sa panahon natin ngayon na, kumbaga, hindi tayo Arab pero Muslim tayo, alhamdulillah, ay hindi sa culture natin eh. Sa thaqafa natin. So kailangan natin itong malaman at i-observe din yung sanctity o pagiging sagrado ng mga panahon na ito. Una, sa mga ahkam o mga batas hinggil dito, inna dhulma fiha yakunu asyaddu tahriman min ghayriha. Ang kawalang katarungan o kasamaan, kalapastanganan sa panahon na yun ay mas matindi kaysa sa ibang mga buwan. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Huwag niyong dayain, huwag niyong apihin, huwag niyong gawa ng kasamaan ng inyong mga sarili sa panahon na yun. Ito ay mga panahon na pinagbabawal ang pagpatay, pagbabawal ang iba pang mga gawain, pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala at kasalanan kaysa sa ibang mga buwan. Sapagkat yun ay kabilang din sa palatandaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad halimbawa ng pagpasok ninuman doon kasi kabanalan ng buwan, kabanalan ng lugar. Halimbawa, papasok ka sa Makkah, doon pa lamang sa Baladul Haram, okay, sa Makkah, na ang gawain doon na masama ay patong-patong, marami. Kasi yun ay sagradong lugar. Ito naman sagradong panahon. Time and space ba? Sinasabi natin. Kaya sabi nila subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Doon sa Makkah, sa lugar na yun, sino man ang magnais ng kasamaan sa pamamagitan ng pang-aapi, ay patitikim namin sa kanya matinding parusa. Yun ay pinagbabawal na lugar. So may pinagbabawal din na mga panahon at ito nga yung ating tinatalakay. Pangalawa,
na ang pag-aayuno sa panahon na ito ay mainam na isagawa. Oh, mula sa hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, afdal afdalus siyam ba'da syahr Ramadan, shahrullahil muharram. Ang pinakamainam na pag-aayuno pagkatapos ng buwan ng Ramadan, pag-aayuno dito ay ang Muharram, ang Shahrullah. Sabihin ang buwan ni Allah na Muharram. So inakibat ni Allah sa kanya yung buwan na ito dahil nga ito kabilang sa sagradong buwan. Okay, so yung pag-aayuno dito. So nandun nga yung pag-aayuno halimbawa ng Ashura. Okay? Ipinagbabawal din ang pagpatay. Ito yung sasabi natin kanina pa. Na pagpatay sa mga panahon na ito. Sabi ng Jumhur, karamihan sa mga scholars, na ang aya na ito ay napawalang bisa na. Bagamat binabasa pa rin mula sa Quran, pero ito ay hindi na inobserve pa. Pero marami din sa mga scholars at mas malapit sa dalil na itong pagiging sagrado nitong mga buwan na ito, Dhul-Qa'dah, Dhul-Hijjah, Muharram, Rajab, ay nananatili pa rin hanggang sa panahon ng ating kasalukuyan hanggang sa huling araw natin dito sa kalupaan. So mananatili siya. At yun na mas malapit. Ayon kay Sheikh bin Baz, rahimahullah, kay Sheikh Uthaymin, rahimahullah, at iba pang mga maalam. Ang pagpatay o pakikipaglaban, pakikidigma ay dalawang uri kasi ito. Ibtidaan, ibig sabihin, yung mga Muslim ang magsisimula ng labanan, okay, ng pakikipaglaban, pagsalakay, ganyan. O difaan, yung pakikipaglaban dahil sa pagtatanggol, sila ang sinalakay, sila ang nilusob, sila ang dinigma. Oh. So, sabi ng mga maalam natin, ipinagbabawal sa panahon ng sagradong buwan ang pagpatay o pakikidigma ng ibtidaan, ibig sabihin yung magsisimula yung mga Muslim. Oh, susuguro nila yung mga kalaban. Hindi. Yun ay pinagbabawal. Yung mutabik o yung kapareho dun sa hadith at saka sa aya na sinasabi. Ngayon, yung pakikipaglaban na difa o pagtatanggol, yun ay ipinahihintulot kahit na buwan ng Ashurul Hurum o pinagsagradong buwan. Bawal lumusob ang mga kalaban, Dhul-Hijjah. Ay kailangan ipagtanggol ng mga Muslim ang kanilang sarili, kanilang pamilya, kanilang pagmamay-ari, kanilang lupain, kanilang dangal, so lalabanan sila. Kasi yun ay difa, pagtatanggol sa sarili. Walang anumang panahon at lugar na kinikilala. Kasi yun ay kailangan isagawa. So, doon sa kalagayan na yon, kapag tayo mamunguna, hindi pwede sa pakikipaglaban sa mga panahon na itong sagradong buwan. Pero kung tayo ang magtatanggol sa ating mga sarili, ay ipinahihintulot. Wallahu ta'ala alam. Ganon din na ang mga buwan na ito ay siyang ginagamit ng mga Muslim bilang kanilang palatandaan o dito nila inaakibat at ini-schedule yung kanilang mga pag-aayuno, pagsagawa ng Hajj, sa mga at iba pang mga gawain na ibadat sa panahon na ito. Okay? Bawa, ayun nga, buong buwan ng Ramadan, alam natin sa mga panahon na yun, ay pag-aayuno yun. Okay? Yung Hajj naman ginagawa doon sa loob ng pasok siya dahil Dhul-Hijjah, doon sa loob ng sagradong buwan. Okay? At yung Ashura at iba pang mga bagay. Ganon din na ang mga kabutihang gawain, yung amalus salihah, sa mga buwan na ito ay kaibig-ibig kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad halimbawa sa panahon ng Dhul-Hijjah, marami sa Dhul-Hijjah kasi. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amal salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam."
walang ibang mga araw na kung saan ang gawain kabutihan dito ay kamahal-mahal kay Allah liban dito sa mga araw na ito. Yani ayyam al-ashar. Ibig sabihin niya yung unang 10 araw, ashar al-awail ng Dhul Hijjah. Kaya nagsabi, kalu, ya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah. Kahit na yung pakikipaglaban sa landas ni Allah, o maadrakum al-jihad. Ano sa tingin natin ng jihad, ito ay dakilang gawain, pagtataas ng salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, pangingibabaw ng Islam. Pero, ang sabi niya, wal jihadu fi sabilillah. Kahit na jihad, ay hindi mapangimbabawan yung ibang mga gawain kabutihan sa panahon na ito. Ibig sabihin na hindi pinahintulot na makipaglaban. Illa rajulan kharaja binafsihi, liban sa isang lalaki o isang tao na lumabas sa landas ni Allah pamagitan ng kanyang sariling buhay at ng kanyang kayamanan, thumma lam yarji min dhalika bi shay. At pagkatapos magbabalik siya ng walang anumang dala, walang anumang natamo. Okay? Mula dun sa kanyang ginawa. Pagod po yan. Okay? So, maaaring sugat sa pakikipaglaban. Jihad yun, pero mas malaki ang reward ng iba pang gawain kaysa sa pakikipaglaban. Sa mga buwan na ito. Okay? So, nalaman natin ang mga buwan ng Islam, yung mga pangalan ng at kahulugan nila. Ganon din yung 4 na buwan doon na sagrado o haram. Shahrul, yun nga, yung Muharram, Dhul-Qa'dah, Dhul-Hijjah at Rajab. So ano naman ang pupunta tayo ngayon sa natatanging buwan na kung saan ay maraming gawain na kabilang pa rin sa sa Ashurul Hurum, yung Dhul Hijjah. At ngayon tayo nasa Shawwal. So hindi to kabilang sa gaya ng Ramadan, hindi rin kabilang sa Ashurul Hurum, sa 4 na sagradong buwan. Ngayon, ang pagsasagawa naman ng Hajj na nangangailangan talaga na isang ibang paliwanag at ibang pagtalakay dito ay may mga buwan din na natatangi para sa pagsasagawa ng Hajj. Yun ay ang Shawwal, Dhul-Qa'dah at hanggang ika-10 ng Dhul-Hijjah. So, yun ay natatanging buwan para sa Hajj. Yung Ashurul Hajj na tinatawag. Tinatalakay natin Ashurul Hurum, ito na Ashurul Hajj. So, nagsisimula na magsasagawa ng Hajj ngayong Shawwal, Dhul-Qa'dah at Dhul-Hijjah. Nagsisipuntahan na sila. Noon, naglalakbay na sila patungo sa Makkah sa pagsasagawa. Yung mga magsasagawa ng tamattu, magsasagawa ng qiran, sabihin ng umrah at hajj na magkasama, pwede na sila magtungo doon. Ngayon, ang Dhul Hijjah sa kabuuan niya ay kabilang doon sa sagrado at banal na buwan. Subalit ang bahagi ng hajj doon ay hanggang doon sa ika-10 araw lang. Okay? Yung pagsasagawa ng Hajj. Kaya, mainam na din ang talakay natin, bagamat maaga pa, ay para maging pamilyar tayo. Okay? Sa mga bagay na mainam isagawa pagpasok ng unang 10 araw ng Dhul Hijjah. Nakabilang din sa mga sagradong buwan. Una ay ang taubah at istighfar. Pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala at paghingi ng kapatawaran sa Kanya. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allah. Yung sa sinabi niya sa Surah At-Tahrim, taubatan nasuha. Yung totoo at tunay na pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ganoon din ang paghingi ng istighfar o kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung paghingi ng istighfar, ibig sabihin nun ay yung mga kasalanan na patatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala
na mabubura mula sa ating mga talaan. Okay? Ya ayyuhalladhina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yun ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Totoong pagbabalik loob. At yun ay palagi-lagi, hindi naman tuwing Ashurul Hurum lang, tuwing Dhul Hijjah lang. Lagi tayo dapat nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nastagfirullah wa natubu ilayh. Yan ang sinasabi natin. Palagian kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasama rin doon sa mga gawain sa unang 10 araw ng Dhul Hijjah, sa mga gawain ng sa mga hindi mag-hajj, ayun, ay yung kung nais mong magkatay sa udhiyah o kurban na tinatawag sa Idul Adha sa ikasampu ng Dhul Hijjah, ay dapat na iiwas ka sa paggupit ng iyong kuko at ng pagbunot ng anumang anumang buhok sa iyong katawan. Al-imsak an-sha'r wal-adhafir. Yun ay sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aytum hilal Dhul Hijjah," kapag nakita nyo na pumasok na ang buwan ng Dhul Hijjah, wa arada ahadukum an yudhi, at nais ng isa sa inyo na magkatay para sa Idul Adha, falyumsik an sha'rihi wa adfarihi, ay wag niyang bunutin alinman o putulin alinman sa kanyang mga daliri, ang kanyang mga kuko, kamay at paa, at buhok o sa buong katawan. Okay, so yun ang pag-uutos sa atin. Yun ay bilang, sabi ng mga scholars natin, bilang paggalang sa kalagayan niya, at ganoon din na pagtulad sa kalagayan ng mga nag-hajj na kung saan ay pinagbabawal kapag nasa loob ng estado ng ihram. Okay? Kabilang doon yung pagputol ng anumang buhok sa katawan o pagbunot nito, at saka yung pagputol ng mga adhafir o yung mga kuko. Kabilang din doon, mga kapatid, ay ang pag-aayuno. Okay, pag-aayuno. Sabi natin kanina, kabilang doon sa mga gawain sa banal na buwan ay ang pag-aayuno. Sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam o yung riwaya hinggil sa kanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a dhil hijjah wa yawm ashura wa 3 ayyam min kulli shahr. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nag-aayuno sa ika-siyam ng Dhul Hijjah o sa siyam na araw ng Dhul Hijjah. Yun yung mas malapit na interpretation. Siyam na araw ng Dhul Hijjah. Pagpasok ng Dhul Hijjah, ayuno na siya nun. 1 hanggang 9. Halos lampas 1 linggo yun. Kaya Ashura, at yung araw ng Ashura, ika-10 ng Muharram. Kasama din yung Tasua, yung ika-siyam na araw. Yung magkasunod, siyam at ika-10 araw. Tasua at saka Ashura. Yung Muharram ay bahagi pa rin ng sagradong buwan. O 3 ayyam min kulli shahr, at sa 3 araw sa bawat buwan. Maaari ang tinutukoy dito ay yung ayyamul bid o yung white nights, white days na ika-13, 14 at 15 araw ng Islamic kalendaryo. Sa mga na yon, sa mga buwan na yon. Natin yung tatawag na Badar, yung full moon. Yun yung white, kaya siya white days na tinatawag, white nights. Sapagkat full moon at mainam na mag-ayuno ay isang Muslim sunnah na ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Yun ay kahit hindi sagradong buwan. At ganoon din sa general na meaning ng sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man sama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu min jahannam 70 kharifa." Ibig sabihin nito ay sino man ang mag-ayuno sa landas ni Allah ay ilalayo ni Allah ang kanyang muka ng tao na yon mula sa impyernong apoy ng 70 taon. 70 taon ng paglalakbay. Subhanallah, napakalayo. Okay, so yun ay pag-aayuno, isa sa mga mabuting gawain, hindi lang ng Ramadan,
Hindi lang mga Shawwal, lalong-lalo na sa mga banal na buwan na ito. Kabilang din dito mga kapatid yung sadaqah o yung pagbibigay ng kawang-gawa kay sa mga panahon na ito ng 10 araw ng Dhul-Hijjah, unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. At pagpaparami din ng tasbih at takbir. Mula sa propeta sallallahu alaihi wasallam kanya sinabi, "Ma min ayyamin a'zamu indallahi wala ahabbu ilayhi al-amalus fihinna min hadhihi al-ayyam al-ashr." Ang mga araw na kung saan ay mas dakila para kay Allah at kamahal-mahal para sa kanyang kawalang kabutihan, liban sa mga araw, 10 araw na ito. Fa'akthiru fihi Nasa Zoom kasi ako. takbir wa tahmid. Kaya't paramihin niyo dito ang tahlil, takbir at tahmid. Yung tahlil yung pagsasabi ng la ilaha illallah. Takbir ang pagsasabi ng Allahu Akbar. Tahmid ang pagsasabi ng alhamdulillah. So paramihin ito. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Paulit-ulit yan sinasabi. Mutlaqan wa muqayyadan. Natatangi man o pangkalahatang oras. Okay? Yan ay pagpasok ng Asher, yung unang 10 araw ng Dhul-Hijjah na bahagi pa rin ng sagradong buwan. Magpaparami din ng dua o panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. O pagsusumamo sa kanya. Khairud dua, dua o yawm Arafah. Pinakamainam na dua ay yung dua sa araw ng Arafah. Ang araw ng Arafah ay ika-siyam ng Dhul-Hijjah na mainam na mag-ayuno yung isang Muslim na hindi nag-hajj, hindi nagsasagawa ng hajj. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, ang pinakamainam na sinabi ko at ng mga naunang ng mga propeta sa akin, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ito pinakamahalagang sinabi, pinakamainam na sinabi ng mga propeta ng nauna at ganun din ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Walang ibang Diyos liban si Allah. Nag-iisa siya at walang katambal. Sa kanyang lahat ng paghahari at lahat ng papuri at siyang may kakayahang gawin ang lahat ng bagay. Papakita ng kadakilaan ng kaluwalhatian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Kabilang din sa mga gawain sa mga panahon ito ay yung udhiya, ay yung pagkatay, pagdanak ng dugo. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Fasalli li rabbika wanhar." Magdasal kayo para sa inyong Panginoon at magkatay. So una yung sagawa, yung pagdarasal, pagkatapos ay yung pagkakatay. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. La sharika lah. Sabihin ng aking pagdarasal, aking pag-aalay, aking buhay at kamatayan. So sa salita na yun, wala nang natira talaga. Lahat-lahat para kay Allah, Panginoon ng sanlibutan. Lahat ng nilikha. Okay? Yun din ay pagtulad sa ginawa ni Propeta Ibrahim alayhisalam. Sapagkat Hajj ay isa din sa pag-alala sa kanyang pamilya sa ginawa ni Hajar na sakripisyo para sa kanyang anak na si Ismail. Kaya doon, pagbalik-balik sa Safa Marwa, ay bahagi ng pagsasagawa ng Hajj. At ganoon din sa pag-aalay ni Propeta Ibrahim sa kanyang anak na si Ismail, alayhi salam, sa inutos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa panaginip. At nung isasagawa niya na ang utos ni Allah subhanahu wa ta'ala, qad saddaqta ru'ya, ay tunay na sinasagawa mo na ang panaginip na yung at bawat panaginip ng mga propeta ay utos yun, totoo yun. Kaya binigyan siya, papadaynahu bidamhin azim, at tinubos si Ismail. Tinubos si Ismail ng ng dakila at malaking pag-aalay. At yun nga yung pagkakatay noong tupa para sa kalagayan niya sapagkat tunay na naisagawa ni Ibrahim yung pinag-utos sa kanyang anak na si Ismail. Ganon din kasama sa mga gawain ng sa araw na to ng Eid ay yung pagbibigay ng karne o pagkain
sa mga mahihirap, lalo sa mga kamag-anak. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Fakulu minha wa at'imul qani al-mu'tar." Kumain kayo mula dito at pakainin nyo rin yung mga mahirap at nang maralita, mga pulubi. Kadhalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Kung saan itong mga kinatay na ito ay pinaubaya sa inyo para sa inyong nang kayo ay magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lan yanalu Allah luhumuha wala dima'uha lakin yanalu taqwa minkum. Hindi maabot si Allah ng mga karne na inyong kinatay o kaya ng dugo na inyong dinanak. Subalit maabot siya ng takwa o takot na nagmumula sa inyong mga sarili. So napakagandang taabir o salaysay yung ganong bagay. Yung hindi naman maabot siya ng ating mga kinatay na yan. Pero yung takot sa ating mga puso sa pagsasagawa nun, pag-uutos na yun, at yun ay nasa panahon din ng sagradong buwan, na mas dakila, para kay Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsunod sa Kanya. At malaki din ang pagsuway sa Kanya. Dahil yun ay mga dakilang buwan. So, papakita ng magandang kalagayan at kadakilaan ng ating relihiyon. Kadhalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa bashiril muhsinin. At gayon nga na pinauubaya sa inyo ang mga bagay na iyan upang dakilain ninyo si Allah sa mga bagay na ginibay o pinatnubay patungo sa inyo at magbigay ng mabuting balita para sa mga mabubuting tao. Subhanallah. At ganoon din, nararapat na unahin ang pagkatay. Unahin ang pagdarasal, Unahin ang pagdarasal bago ang pagkatay. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga kasama, inna awwalan nusukina fi yawmina hadha an nabda'a bis sala. Ang unang pag-aalay na gagawin natin ay yung pagsisimula ng pagdarasal. Ayun. Thumma narji', tapos ay uwi tayo sa ating mga tahanan, fananhar, at tayo magkakatay ng ating mga alay. Faman fa'ala dhalika faqad wafaqa sunnatana. Sino man ang magsagawa nun ay nagsagawa ng aming pamamaraan. Waman dhabaha qabla dhalik, sino man ang magkatay bago pa magdasal, fa innama huwa shay'un ajjalahu li ahlihi. Ito ay bagay na kung saan pinagmadali niya para sa kanyang pamilya, laysa minas nusuki fi shay', at hindi ito kabilang sa nusuk o pamamaraan na aking ginagawa. Okay, so yung pagkatay. Ganoon din sa panahon na ito, yung Hajj at Umrah. Sabi nga natin, yung Hajj, meron din siyang mga buwan. Yung Shawwal, Dulqa'da, at hanggang ika-10 ng Dulhijjah. Napasok yung Dulqa'da at Dulhijjah sa mga Ashurul Hurum. Makita natin yung interrelation ng mga gawain at saka ng mga sagradong buwan. At ito mainam na isagawa. Kung hindi pa natin na isagawa, dilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan tayo ng pagkakataong may sakatuparan itong gawain na ito. Yung Hajj at ang Umrah. Sapagkat, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, al-Hajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Ang katanggap-tanggap na Hajj ay walang ibang kapalit, kabayaran, kundi paraiso. Allahumma. Man hajja falam yarfuth walam yafsuq. Sino man ang magsagawa ng Hajj na hindi naging mahalay at hindi naging pasaway dito, raja'a kayawmi waladat sa ummu, ay babalik siya sa kanya lugar na para bagang pinanganak siya muli ng kanyang ina. Pinanganak muli. Walang bahid ng kasalanan at pagsuway Allah sa pagsasagawa ng Hajj. Okay, so subhanallah. Napakadakilang pagkakataon para sa atin. At ganoon din pagpaparami ng mga gawain kabutihan. Nabanggit natin kanina na mas mainam pa sa jihad. Kasi yung jihad talaga, yun nga, kapag ibtidaan, pinagbabawal yun. Kung nais niya na isagawa yun, na yun ay sa panahon ng Ashurul Hurum, ay
Gumawa lang siya ng maraming kabutihan, ng maraming good deeds. Mas mainam pa yun sa jihad sa panahon na yun. Oh. Magkano kalaki, kadakila yung jihad, mga kapatid. Okay? So, inshallah ta'ala, ay sa pamamagitan ng ating pagtalakay ngayong ang gabi ito sa Pilipinas, ay nabigyan natin ng liwanag ang mga sagradong buwan, nakilala natin ang mga buwan ng Islam, ng ating Hijri calendar, at natalakay din natin ang mga ahkam na dapat nating i-observe sa panahon na ito. Inshallah ta'ala ay nagkaroon tayo ng bagong kaalaman na kung saan ay maging katuwang natin sa pagtataguyod ng ating relihiyon, ng ating pagiging Muslim. Allah ta'ala alam. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Meron pong katanungan ay maaaring headset lang ako. Kung may katanungan po ay maaaring magtanong sa atin. Ay may chat pala. Ayun, kung may tanong po, pwede pong magtanong actually. Ayun. Sige, babasahin natin. Or hindi ko alam kung pwedeng magtanong ng by voice. Pag nag-intensyon ng kurban, bawal di ba makipagtalik sa asawa kasama ng pagputol? Ang magandang tanong yun. Hindi naman po pinagbabawal yun. Sapagkat ang pagbabawal sa pakikipagtalik, doon yun sa talagang nag-hajj. Pero sa magsasagawa lang ng udhiya o kurban na tinatawag, ay yun lang pagputol ng kuko, ng kuko at ng mga balahibo o buhok sa katawan ng pinagbabawal. Yun yung halos pagkakahawig lang, pero ibang mga bagay pinahihintulot naman sa isang magsasagawa ng udhiya, o kung para sa kanya ay kakatayin yung udhiya. Hindi man siya yung magkakatay, tapos siya ang nag-alay nun talaga, iba yung kakatay. So yung tao na nag-alay nun, pero yung kakatay, kung hindi naman siya ang nag-alay nun, kakatayin niya lang, hindi siya kasama doon sa pinagbabawal na maggupit ng kuko at saka putol. Yung sexual intercourse, pinahintulot yun. Maliban lang syempre sa sexual intercourse, hindi maiwasan. Hindi naman yung related yung sa buhok at saka sa kuko. Ano pa yung tanong? Pag po ba... Ay, yun yung kanina. Meron pa pong katanungan. Assalamualaikum. Sa mga brothers po, kung may mga tanong pa po kayo, mag-raise your hands lang po. Sa mga sister, chat lang po muna. Opo, para ma-recognize natin. Inshallah.
Okay, kung wala na po yatang tanong, Ustad. Alhamdulillah. Jazakallah khair, Ustad. Maraming salamat po sa oras. Ayun, meron pa Marami po pala. kami natutunan sa share niyo. Alhamdulillah. Opo. Para may sumabit pa na tanong. Ayun. Pwede po ba ipagsabay ang intensyon ng akika at kurban? Yung dalawang ano kasi yon, dalawang intensyon, magkahiwalay siya ng ano eh. Oo. So, yung udhiya, ibang ano siya dahil yun ay bahagi ng Idul Adha. At yung akika, ibang gawa yun kasi para dun yun sa pinanganak na ano, yun nga, lalaki mo na babae, yung isagawa yung akika para sa kanya. So, pwede siyang isagawa in a sense na bawa Idul Fitr sa Idul Adha, Idul Adha, at sa 3 araw pagkatapos nun yung Ayyam at-Tashriq 11, 12, 13, magkakatay doon ng kurban o ng udhiya. Yung akika, magkakatay ka rin. Sa time na rin yun, pwede yun. Okay? Pwede yung isagawa yun. Ulitin ko, magkakatay ka ng kambing para sa udhiya, sa kurban. At the same time, kukuha ka ng isa pang kambing, o dalawa, depende sa anak, at magkakatay ka para sa akika, pwede yun. Pero yung isang kambing, as kurban at akika at the same time, sa isang hayop na yun, ay hindi yun pwede kasi magkiba ng ano yun eh, ng intention talaga. Wala ito alaala. Yun po. Wa'iyat. Jazakallah. Alhamdulillah. Ayun na, may nagtanong sa FB siguro. Ano pong tanong niya? Sige po, hintayin natin yung tanong. Ano po ba ang niyat? Yun na po ba yung tanong? May karugtong pa. Parang may karugtong pa yun. Isang sasagawa ng fasting sa Shawwal. Yung niyat, tungkol sa Shawwal na. Siyempre yung niya o yung intention na mag-aayuno ka para sa sitan ng Shawwal. Ibig sabihin yung 6 na araw ng Shawwal. So, yun ang nasa puso mo na isagawa. Yun lang naman yung niyat doon. So, yun ay sunnah na isagawa. So, nandun na rin yung hindi siya obligado actually. Mainam na isagawa. So, yun ang niyat mo doon. Mag-aayuno ka ng 6 na araw sa Shawwal. Not necessarily magkakasunod. So, yun ay kahit iba't ibang araw, wala namang problema. So, yun yung niyat mo doon. At halimbawa, ito yung dahil yun ay sunnah, hindi katulad ng sa Ramadan na kailangan man lang yubayit niya, kailangan gabi pa lang nag-intention ka na bago yung Fajr. So yun, halimbawa, ala ka pang kinain, ala ka pang ininom, pagkagising mo, tapos sumikat na araw, o lagpas na yung Fajr, mag-intention ka na, mag-ayuno ko ng isa sa mga 6 na araw ng Shawwal na fasting yung sunnah doon. Pwede yun. Sa Propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag sunnah, ay ini-intention niya na kahit na lumampas na yung Fajr, wala siyang makain,
Sabi niya, inni dansal. Therefore, nag-aayon na ako ngayon. Inshallah. Ayun, saan daw po, inshallah yung, ano po, inshallah, nasagot natin yung katanungan ni sister. Yung po, Ustad. Saan ko po maroon? Ayun nga, sa ano ng Messenger Peace Academy, siguro, doon pwedeng ano yung lecture natin. Yung kabuuan niya, inshallah. Sa page ng Messenger Peace Academy. Sa Facebook. Okay. Meron pa pong katanungan. Okay, salamat din po sa inyong lahat at siguro inshallah ay tayo papaalam na ngayon po ay 8:30 na oras ng Pilipinas. So, una-una papasalamat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na siya nagkaloob sa atin ng pagkakataong ito. At pangalawa, sa mga bumubuo ng Messenger Peace ay salamat po sa inyo. Kaya kay Allah subhanahu wa ta'ala sa napakagandang gawain na ito. Gayon din na barakallahu fikum jami'an. At ganoon din syempre sa ating mga manonood, sa mga estudyante ng Messenger Peace Academy. Nawa po ay maging daan tayong lahat, lalo na po kayo, na itaguyod natin ang Islam, ay palaganap ang Islam sa ating bansa. At nawa ay maging susi tayo ng kabutihan at kandado ng kasamaan. Yun ang ating panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tanggapin niya Allah ang ating mga pagsusumikap, mga karambuan, at sa mga dapat ng panahon. At pagpalain tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Palagi tanggapin niya tayo sa kanyang paraiso at ilayo sa kanyang impyerno. Allahumma amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.